Welcome to Busan, South Korea! Ganda! Wow! Ka-wonder! Sa mga army dyan. Kilala nyo ba itong nandito sa likod ko? Haba ng pila. And yan na yung hotel natin. Super lapit lang, di ba? Full of seafood. Woo! Look at this. Wow! Ka-wonder! Dito lang pala tayo makakapita sa may Busan Citizen Park na Cherry Blossom. Nakakapagod naman to. Running Man Busan. Ano? Tara! Hi mga ka-wonder! Welcome to another vlog. And nandito na naman tayo sa airport. So nandito tayo sa may NAIA Terminal 1 dahil pupunta tayo ng South Korea. So second time na nating pupunta ng South Korea, pero yung first time natin sa Seoul tayo dumiretso. Pero this time, bago na naman to, bagong destination sa South Korea kasi pupunta tayo ng Busan, South Korea. So sobrang nakaka-excite. Alam niyo kung bakit? Kasi this time may mga makakasama tayo. First time natin to mga ka-wonder. So, 'di ba, recently kung pina-follow niyo ako sa ibang mga social media accounts ko, nakuha tayo ng Korea Tourism Manila bilang isang cake creator for 2026. So, nga pala, sobrang gusto kong take yung opportunity na ito para i-thank you at mag-thank you pala sa lahat ng mga nag-share nung entry natin. Meron silang pinost about sa naghahanap nga sila ng mga cake creators for 2026 and luckily isa tayo sa nakuha. Kaya sobrang thank you mga ka-wonders sa support nyo kasi kung hindi dahil sa inyo, hindi tayo makukuha bilang isa sa 25 na kinuha nila sa ng Korean tourism. So this time is na-invite nga tayo and 15 creators yung nakuha nila na pupunta sa Busan. So 15 creators yung mamimit natin ngayon. Yung iba kilala ko pero yung iba bago talaga. First time natin silang mamimit. Kaya sobrang bukod sa mga destinations sa Busan, sobrang excited din ako na ma-meet yung mga ibang mga K-creators na kasama natin sa trip na ito. So anyway, sa video na ito, ka-wonder, share ko yung magiging travel process natin from Manila papuntang Busan, South Korea. So dito tayo sa NAIA Terminal 3 and time check, it's 11:44 and ang flight pa naman natin is 2:30 and via Philippine Airlines yung ating flight. So may direct flight from Manila papuntang Busan kung Philippine Airlines. So pagdating nyo dito, ang una nyong gagawin is papasok kayo dun sa entrance pero make sure na pakita nyo yung itinerary nyo kahit e-ticket lang. Tapos magbayad po kayo ng travel tax. So yes po, as of April 12, 2025, meron pa rin pong travel tax. So hopefully no, soon wala na yung travel tax na yan. Kasi 1,620 pesos din yan per person. 'Di ba? Sayang din pang ano nyo na yan, pang samgyup nyo sa Korea pag pupunta kayo. So after nyong bayad ng travel tax is pag may maleta kayo, punta na kayo sa sa mga check-in counters. So, maliit lang naman yung Terminal 1 mga ka-wonder. Yan na yan, oh. Tayo, Philippine Airlines, so pupunta tayo doon para i-drop natin yung ating maleta. So, may check-in baggage tayo na isa, 20 kilos. So, punta na tayo. Pero mga ka-wonder, makikita nyo, ayan, oh, zoom natin. Bago lang yan dito sa may Terminal 1, meron ng self-check-in dito. So, pwede nyo nang gumawa ng ticket, mag-print ng bag tag nyo para bag drop na lang kayo. Or kung wala kayong i-check-in is boarding pass na po yan. Pero, take note mga ka-wonder, kahit na wala kayong i-bag drop tapos meron na kayong boarding pass, kailangan nyo pa rin dumaan sa check-in counter, lalo na kapag kailangan ng visa yung country na pupuntahan nyo. This time, South Korea, so kailangan talaga natin ng visa. So, dadaan kayo ng check-in counter. So, it's time for check-in. Hello. Oh, in fairness, oh, ang daming mga check-in counters dito sa Philippine Airlines. Tapos, konti lang yung pila, mga ka-wonder.
Okay, we got our boarding pass, mga ka-wonder. So, next is immigration. Ito ng immigration. So, make sure na gumawa na po kayo ng e-travel. 72 hours before your flight is pwede nyo nang gawin yan. Sa website na to or QR code na to. Okay, ka-wonder. Sumakses na tayo sa immigration. Kaya pwede na tayo mag-post online. Sure na makakapunta na tayo ng Korea. So, share ko sa inyo yung naging experience natin. So, unahin natin. Pag pupunta po kayo ng South Korea, ito po yung mga travel requirements. So, lagay natin dito. Travel requirements for Filipinos na pupunta po ng South Korea. So, number 1, kailangan nyo po ng valid passport. Yung passport nyo po dapat hindi pa mag-expire within 6 months. Number 2, kailangan nyo ng boarding pass. Number 3, kailangan nyo ng e-travel. So, yung e-travel, 72 hours before your flight is, pwede nyo nang gawin yan. So, dito sa website na to or QR code na to, nyo pwedeng gawin. Tapos, next, visa. Kailangan po ng visa kapag pupunta po kayo ng Korea. So, for Korea, yung visa nila is e-visa na siya. Hindi na siya piniprint sa mismong passport nyo. So, for Korea visa application, meron akong separate video. Check nyo na lang mga ka-wonder dito. Yan. Or lalagay ko dyan sa taas or sa link ng video na to. So, this time, alam nyo mga ka-wonder, yung ating Korea visa ay multiple entry and 5 years na po. Siguro, yung first time natin sa Korea kasi, single entry lang yung na-approve sa atin. Pero this time kasi, ibang atake yung ginawa. Yung visa natin is ang nag-process na mismo is KTO Manila or Korean Tourism. So siguro may backup na rin kasi ng Tourism Korea, kaya rin siguro tayo nag-grant na multiple visa. Tapos siguro nakita rin nila na lagi akong nagta-travel, kaya binigyan na tayo ng multiple entry visa. So, sobrang grateful ako na, alam mo, makakabalik-balik tayo ng Korea nang kung kailan natin gusto. Sobrang thank you, Lord. So, yes, kailangan pa pong mag-apply kayo ng Korea visa. Tapos, next requirement, gumawa na rin pala kayo ng Korea arrival card. So, pag pupunta kayo ng South Korea, dapat may arrival card na po. Dito sa website na to or sa QR code na to. So, basic lang din. Parang basically e-travel lang din siya, mga ka-wonder. So, gawin nyo na yan before kayo lumapag sa South Korea para hindi na kayo mamoblema doon. So, yan yung mga travel requirements kapag pupunta po kayo ng South Korea. So, ngayon naman mga ka-wonder, share naman natin yung naging experience natin dito sa immigration sa Philippines. So, actually, ang binigay ko lang is passport, boarding pass, and nakagawa na ako ng e-travel, so automatic na yon, and yung visa ko. Tapos binigay ko lang sa IO and take note, walang tinanong. Grabe, powerful. Siguro ano na sila, alam na nila na frequent traveler na tayo. Tapos nasa record na rin siguro nila. Kaya rin, wala nang tinanong. Pero ito yung mga common questions na tinatanong kapag pupunta po kayo ng South Korea or international travel. So, isa-isahin natin kasi yung iba dyan, first time lang po na magto-travel para po magka-idea po kayo. Pag pupunta po kayo ng South Korea, ito yung mga common questions. Una, anong work mo? So, kapag ang work nyo is government, kailangan nyo po ng travel authority. So, approved dapat yan. Tapos, kapag private naman, make sure na may COE, meron kayong payslip, mga ganyan, leave form, i-ready nyo na lang, supporting document yan. Number 2 na tinatanong is kung ilang days po kayo pupunta dun sa bansa, kamari, South Korea, ganyan. So, depende kasi yan eh. Yung visa nyo dapat kamari single entry lang, minsan 30 days yung maximum na i-grant sa inyo. So, dapat di po kayo lalagpas doon. Number 3 na question is, sinong kasama nyo? Kung solo travel, kung may kasama, or family, ganyan. So, i-ready nyo na lang po yun. Tapos, other na tinatanong is kung saan mag-i-stay or itinerary nyo, mga activities nyo, i-ready nyo na lang din kasi minsan tinatanong po yan. Mga common questions po yan. So, yung mga questions po na yan ng immigration officers is yan po yung usual na tinatanong sa akin sa 4 or to 5 years na pagta-travel ko. So, pwede pa rin maiba kapag kayo na yung sasabak sa immigration officer. So, at least meron na kayong idea sa mga common questions na tinatanong ng immigration officer. So, tuloy na ang ating South Korea, mga ka-wonder. So, sobrang excited ako. 2:05 pa naman yung boarding natin. So, meron pa tayong 1 hour
na mag-chill. So, order na lang ako ng Starbucks kasi hindi pa tayo nagla-lunch. And punta na tayo sa boarding gate later. Hi, Wonder! So, nasa boarding gate na tayo and na-meet natin yung isang KTO member. 안녕하세요. Ayan, si Denver. Ayan, nakita niyo na siya sa ibang vlogs natin. I think, Cebu ba? Basta, pero i-follow niyo siya sa kanyang mga social media accounts. Lalagay ko dyan. Ayan, so isa siya sa member ng KTO, K-Creator Club. Boarding na tayo mga ka-Wonder. Ayan. Airline natin mga ka-Wonder, going to Busan is Philippine Airlines. And boarding na tayo. Welcome to Busan, South Korea. So yung travel time natin from Manila to Busan is around 4 hours din mga ka-Wonder. And take note na may time difference ang Manila and South Korea. So advance sila dito ng 1 hour. So time check, it's already 8 p.m. dito. Pero dyan sa Philippines, it's 7 p.m. So 1 hour yung time difference. Wala namang gaanong jet lag yun kapag 1 hour lang. So current, dito, spring kasi ngayon mga ka-Wonder. Today is April 12, 2026 and springtime pa nila. So hopefully makakita pa tayo ng cherry blossom. So excited ako. So anyway, share ko sa inyo. Tapos na kami sa immigration Share ko sa inyo yung naging experience namin. So paglapag dito sa airport nila, immigration ka agad. Make sure na meron na po kayong e-arrival card. Sinasabi ko na yan sa inyo before kayo dumating, dapat may e-arrival card. Though, dito mga ka-Wonder, meron silang pinoprovide na papel, pwede kayong magsulat-sulat. Pero, medyo hassle pa kasi nga magsusulat ka, makipagsiksikan ka. Pwede naman na siyang gawin before kayo bumiyahe dito. Kaya gawin niya na po yan sa website na to. Sinare ko na yan kanina, kaya ulit-ulit tayo para hindi na kayo ma-hassle dito. Tapos, ka-Wonder, meron ulit ditong inspection after ng immigration. So, passport, and yung arrival card lang hinanap sa immigration, tapos merong inspection. Tapos sa inspection, sobrang higpit kasi nila dito sa mga nagdadala ng seeds, mga fruits, ganyan. Kaya meron silang another parang security check. Tapos may aso pa nga ako nakita na chine-check yung kada bag talaga, inaamoy niya. Tapos na-claim na rin natin yung bagahe natin. Ayan Ayan yung mga kasama natin. Nag-claim pa sila ng bagahe. So ang gagawin natin dito, after mag-claim is kukunin na natin, share ko sa inyo yung mga airport essentials pagdating dito sa may Busan, like internet, ano nga ba yung pera nila dito sa South Korea, paano kayo magkakapera, and paano pupunta sa hotel natin. So tara na. Ito yung mga bawal mga ka-Wonder, meron sila dito. Examples of forbidden items. So mga fruits siya, apple, banana, mango, mangosteen, lychee, pati mga beef, pork, ayun, mga no livestock product, mga burger, bawal din. So kung nag-take out kayo ng Jollibee dyan sa Philippines, ubusin nyo na sa airplane. At iba pang mga pagkain, may seafood din. Ayan, bawal siyang dalhin dito sa Busan, South Korea. Di ko matandaan kapag sa Seoul is ganito din. Comment nyo nga sa baba mga ka-Wonder. Di ko maalala talaga. Parang dito lang talagang na-reiterate na bawal talaga yung mga ganito. Though, alam ko sa Taiwan, bawal talaga yung mga fruits, mga ganyan. Tapos yung iba pang mga nabanggit nito. Welcome to Busan! So, papunta na tayo ng arrival hall. Ayan, meron dito member from KTO. KTO? KTO? Hello! So, ganito yung itsura ng arrivals nila dito. Ang pangalan pala ng airport nila dito sa Busan is Gimhae International Airport. So, yan yung itsura niya mga ka-Wonder. Parang medyo maliit lang siya, no? Ayan ito yung kanilang airport. And magpipicture lang kami dito kasi may spot. Before kami makompleto. Kasi tatawagin na rin kami. Ayan Welcome to Busan! Welcome to Busan, South Korea! Dito ka-Wonder, meron ditong information. Tapos, I think dito pwede kayong casino pala yan. Asan yung mga bilihan ng eSIM, ganun? Ay, ng physical SIM. Parang wala, no? Baka nandun sa kabilang side. Tapos dito may kainan ka-Wonder, Korean restaurant. And may nice to see you. Yan yung sikat na convenience store nila dito sa may South Korea. Parang every corner nila, every street is meron yan. So convenience store sa South Korea.
KTO, Korean Tourism Organization. I recommend it to you guys. Okay, group photo with the K creators. So, sa hotel ko na lang i-explain yung mga airport essentials mga ka-wonder pag nakasettle na tayo para mas ma-explain ko ng mas maayos. So, ngayon is magdi-dinner kami. So, lahat to is naayos na ng KTO. So, wala na kaming paproblemahin. Meron na rin kaming minute na tour guide, local tour guide dito sa Busan. Tapos sila na yung mag-aayos nito. And na-meet na rin natin yung ibang mga creators dito na makakasama natin. K-Creators Club 2026. Pero hindi pa yun kompleto. Papakilala ko na lang sila sa inyo sa ibang mga araw. Kasi 5 days naman kami magkakasama. And ganito yung labas ng airport nila. Ito siya ka-wonder. And medyo malamig pero parang tolerable naman siya. Ayan nga si Denver, naka-t-shirt lang siya. Denver, as a person na galing sa Baguio, anong feeling mo? Parang wala. Parang Baguio lang. No, parang Baguio feels lang. Very Baguio weather. Sarap, pero masarap. Sarap siya sa Pero feeling. wala na daw cherry blossom. Talaga ba? Oo. Sabi ko pa naman sa kanila, mapapakita ko yung cherry blossom. Pero sa Seoul daw meron pa. What if mag-extend tayo? Yes. Ay, hindi ko kunin ko na lang I yung say mga yes. clips mo kasi ikaw mag-extend. Yan na yung ating boss. Ayun o. KTO Farm Tour. Look at that. Ang laki ng bus natin. Na para bang mag-field trip. And sasakay na tayo sa ating... Wow! Look at that. Grabe. Wow, grabe naman itong KTO. Ang laki naman. So, here's Tony. Say hi. Siya yung naging isa sa tour guide natin for this KTO fam trip. Tapos, meron tayo, wonder na pocket wifi. So, isa-isa kami and unlimited na daw to. Grabe naman yung KTO. Ito yung itsura niya. So, di tayo mamamblema ng Wi-Fi. Hi, ka-wonder! Touchdown, Haeundae, Busan, South Korea. So, dito tayo mag-i-stay mga ka-wonder. Yan. Yung name ng hotel natin is Ramada Encore Hotel Haeundae. Ang naging travel time natin from airport papunta dito sa Haeundae ay around 30 to 40 minutes. Tapos, napansin ko dito, nung dinrap tayo, napapalibutan pala talaga itong Haeundae ng mga shopping area, mga kainan. Sabi ni Denver, hindi niya kasi first time dito. So, dito talaga yung parang isa sa touristy spot ng Busan. So, Haeundae. So, ngayon mag-check-in na tayo. So, nasa 5th floor ang lobby ng hotel natin. So, here's the lobby. Ayan, ng Ramada Encore. Oh, wow! So, here's our room, mga ka-wonder. Nakapag-check-in na tayo. Ayan, ito yung itsura ng ating room. Ayan, yung room tour later na kasi meron lang tayong 5 minutes para ibaba yung baggage natin, mga maleta natin, and magdi-dinner tayo. So, after dinner, promise, mga ka-wonder, dyan lang po kayo. Iro-room tour ko kayo dito and yung details ng hotel na to, share ko sa inyo kung magkano nyo mabubook. So, kain na muna tayo. Hi, ka-wonder. So, nakalabas na kami. Yan yung hotel natin, The Ramada. Grabe harapan nyo lang yung Daiso. Diyan kayo makakahanap ng mga hitek, mga jacket na super mura. Yung vlog natin sa Seoul, South Korea, nakita nyo, di ba? Super mura dyan. And ganito itsura ng Haeundae. Tama ba yung pronunciation? Huwag niya ako ibaba siya. Ito itsura niya. Look at this. Kanina may nagpo-perform somewhere dito sa street nila. Ganito siya, super lapit lang ng mga kainan.
Ayan, tapos may mga coffee shops and ang daming may night market daw, di ba? Sabi mo kanina. Malapit lang dito. Tapos malapit lang din daw yung Haeundae Traditional night market. traditional night market, Haeundae Beach. So sana mapuntahan natin yan. Kasi 9 a.m. naman yung ano natin eh. So feeling ko mapupuntahan natin talaga. Umaga. Pero first impression ko mga wonder since hindi naman natin first time sa Korea, itong vibe ng Haeundae, itong kung nasaan tayo ngayon is para siyang Hongdae sa may Seoul. Yung may mga nagpo-perform, tapos parang may street siya. Though hindi siya yung parang dinadaanan ng sasakyan. Kasi yun para siyang may mga nagpo-perform, may mga kainan din. Pero parang ganun yung na-vibe ko. Actually, medyo malamig. Parang mas malamig pa yung dito kaysa naman sa Baguio. Feeling ko, parang mas malamig pa siya. Check ko kanina, nasa 15 degrees Celsius ang weather. Na-amaze yung mata ko, parang dami ko nakikita, ang liwanag. Ang liwanag ng gabi nila. Ayan o. So, 2-minute walk from our hotel. Dito daw tayo kakain. Ito, ganyan siya. So, may soup sila, Busan soup. Ipapatry sa atin ni Tony, yung local tour guide natin. Taas daw tayo. Here. So, parang ganyan daw. Order this one. This one. Ayan. Ito daw yung kakainin natin dito. Ito. So, unang sinerve mga ka-wonder is itong Miryang Sundae Pork and Rice Soup. So, ito yung pangalan niya. Screenshot niya na lang. Malapit lang siya dun sa hotel natin. So, ito, yung soup na to, mainit siya kasi sizzling siya. Tapos, meron silang provided dito na noodles, tapos maglalagay ka daw dyan. Tapos may dadating pang meat. Ihahalo mo lang daw siya dyan sa soup na to. Ito na yung pork mga ka-wonder. So tigi-isa rin siya. Pag umorder kayo, may soup na kayo, meron pa kayong meat, tapos may mga side dish kayo. So pwede nyo siyang basically parang samgyeopsal talaga siya. Tapos mimit mo siya dyan. Tapos meron tayong rice dito. So kain na tayo. Okay, let's try the soup ng muna. Nang walang... meron na rin pala siyang meat eh. Na wala pa akong hinahalo. Parang medyo matabang na talaga siya. Kaya pala dun sa meron siyang salt and pepper as per liking na lang. So, kayo na magtitinker. Lagyan natin ng konting salt. Okay lang baka masyadong mahalat. Ikaw, lagyan masin. Tapos, lagyan natin ng konting pepper. Try ulit natin. Ayan, nagkalasa na siya. Pero super mild lang talaga ng lasa niya. Try natin yung meat. 보세요. 네. 정답은 nilagay ko. Okay. Ayan. Tapos, meron sila dito ang parang alamang. Ayan, shrimp sauce. Kat, pwedeng pabalik. Thank you. Lasa. Try naman natin itong meat. Ito yung meat na yun. Para siyang lang, in-steam. Tapos may special sauce siya dito mga ka-wonder. Ayan yung kulay niya. Tapos dinidip daw yan dito. Try natin siya nang hindi pa siya nirarap sa sa lettuce. Nakukulangan ako sa lasa. Oo. Sige. Lagyan ko noodles to. Habang mainit ba? Ito. Lagyan natin yung isang noodles. Thank you. Mainit pa lang. So sabi ni Tony, ganito daw siya.
Meron tayo dito lettuce, tapos dip nito dun sa sauce. Ayan. Tapos may kimchi dito. Tapos parang samgyupsal na. Sarap. So, kain na muna tayo. Nakasama. May nakita ako dun, hirap na hirap ako. Hi, Commander. So, tapos na tayong kumain. In fairness, masarap naman yung food. Pero yung isang serving is parang, I think parang pwede na siya sa dalawa, no? Ang dami nung serving. So, perfect siya sa malamig na weather ng Busan. So, ngayon naman is, naglalakad lang tayo dito sa, anong pangalan nun? Haeundae Street ito. Kasi dyan na yung beach. Tignan na natin, first sighting natin sa beach nila. Welcome to the Haeundae Beach. Ayan, di lang natin sobrang ma-appreciate kasi gabi na. Pero para siyang brown or white sand. Sana magka-time tayo ng umaga tapos puntahan natin to para mas mapakita ko sa inyo. Pero ngayon is ganito yung itsura niya. Meron parang construction dyan. Tapos may mga nakatambay dito. Malamig kaya wala rin naliligo. Tapos kung makikita nyo ka-wonder, may mga buildings dyan. Yan yung 2nd, 3rd, and 4th tallest building in Korea. Number 1 daw yung Lotte Building. So, ayun na. Balik na tayo sa hotel natin. Ka-wonder, doon tayo galing. Doon yung beach. Tapos naglakad tayo. Ito na yung Haeundae Traditional Market. Ayan o, zoom natin para makita nyo. So, sabi ni Denver, ano daw, parang vibe niya is Myeongdong Night Market. Itong Haeundae Traditional Night Market nila. Ngayon, hindi na natin pupuntahan kasi magpapahinga na tayo. Pupunta na tayo ng hotel. Next time mga ka-wonder, sasama ko kayo dyan, promise. Tapos napansin ko dito, ka-wonder, tignan nyo itong nilalakaran natin ngayon is lakaran ng tao. Tapos itong sa side, mga sasakyan. So meaning, mas marami pang naglalakad dito ng mga tao, yung binigyan nila ng space kaysa sa mga sasakyan. So ingat lang din pala kayo pagtatawid kayo kasi baka may sasakyan. Pero yun nga, ang point ko is mas malaki talaga yung tambayan. May mga nagpo-perform kasi dito or lakaran kaysa dun sa daan ng mga sasakyan. And yan na yung hotel natin. Super lapit lang, di ba? So itong room na na-assign sa atin is family twin, meaning maximum of 3 persons ang pwedeng magstay dito. Kasi 2 beds siya, ka-wonder. Meron siyang isang parang single bed, tapos meron siyang isang double bed. So dito natin simulan yung room tour. So this is the main door. Tapos dito merong flashlight, tapos dito nyo ilalagay yung key card para magkaroon ng kuryente, tapos saksakan. And dito sa right side is meron tayong open cabinet and meron silang provided na mga hangers. Tapos ito ni-request ko na lang itong mga ka-wonder, yung flat iron. Tapos mga sleepers, meron na rin silang provided. Tapos dito sa ilalim is meron sila ditong storage. Ayan, meron ditong laundry bag. Tapos, actually ito, pwede nyo ilagay dyan yung luggage nyo. So, luggage rack. Tapos, dito ka-wonder, meron ditong salamin. Tapos, dito on the other side, yung kanilang toilet and bath. So, here's their water closet. O, diba? High-tech na din. Tapos, ito, tissue. Meron dyang basurahan and ito, clean towels. Tapos, nandito sa side na to, yung kanilang sink. Tapos, meron ditong meron ditong mirror. Tapos, ka-wonder, ang provided lang na toiletries, take note ha, sabon lang po. Ayan o. Sabon lang. Kaya, wala silang toothbrush dito. Kasi, ka-wonder, dito sa may South Korea, environmental friendly sila. So, hindi sila nagpo-provide ng mga plastic or pati yung mga toothbrush, ganyan. So, magdala na lang po kayo ng mga toiletries nyo kapag pupunta kayo ng South Korea. Kasi, generally, hindi talaga sila nagpo-provide ng toothbrush, tsaka mga shampoo, ganyan. Actually, may shampoo naman, pero yung ibang mga toiletries
is wala. Yung mga amenities na yung kumari, mga cotton buds, mga ganyan, wala siya. So, magdala na lang po kayo. Pero provided naman yung shampoo, conditioner, and body wash dito sa kanilang shower area. Yan. In fairness first impression natin, sobrang linis. Parang wala akong nakikitang mga stain. So, kudos sa kanilang housekeeping. Kasi mapapansin mo din mga ka-wonder, dyan sa mga tile grout, dyan mo makikita kung malinis yung paglinis or medyo parang, alam mo yun, hindi talaga maganda yung paglilinis nila. So, in fairness, malinis naman. Tapos, meron din pala silang provided ditong hair dryer. So, proceed na tayo dito sa pinaka main bedroom natin. Pero before that is, dito sa side na to, meron pa tayong cabinet. Open cabinet siya. Nandito ang kanilang electric kettle. Tapos meron silang coffee. Ganito yung brand ng coffee nila. Coffee. Original American Edia. Tapos may tea din. And this one is the mini fridge. Ayan, may provided ditong mga water ka-wonder. So, libre naman po yan. Tapos dito sa ilalim, meron tayong safe for our important... Bakit hindi ma-open? Mga important na bagay. Tapos, andito ang controlan ng aircon. Since malamig dito, usually meron na yan. 2-in-1 na po tong aircon nila. Yung aircon nila nandoon na built-in na siya ng heater, tsaka kapag sobrang init naman summer, magiging aircon siya. Anyway, ito na yung pinaka-view ng room natin. Nabanggit ko na kanina, 2 beds, isang single bed and isang double bed. Tapos, dito ko wonder, may telephone dyan, and ito yung kanilang remote. Yung TV nila, Netflix ready na siya. Ayan Netflix, Disney, YouTube. Ayan. Tapos, dito on the side, maganda, is meron tayo dyang parang sofa. So, pag may mga bisita kayo, pwede nyo paupuin dyan. Tapos dito, meron ditong table, working table, may chair, and dito may facial tissue. Or pwede rin talaga siyang working table itong side na to. And take note ka wonder ayan, ganito yung saksakan nila dito. Type C or Type F. Kaya, ganito rin siya ka-wonder, ito. Ayan. Kaya make sure na kapag pupunta kayo ng South Korea, ay bumili na po kayo or magdala po kayo ng travel adapter. So, pakita ko later. Nasa bagahe ko pa kasi yung nabili ko. Pero dito ko yan nabili. Lalagay ko sa description box or dyan sa may basket. Yung kung saan ko nabili yung mga travel adapter natin na lagi ko nang dala. Omni yung brand niya and sobrang recommended ko kasi lagi ko siyang nagagamit kahit saan ako pumunta. Dala ko yan. So, anyways, yan na yung pinaka room tour natin ng hotel room natin. Mag-i-stay tayo dito ng 5 days and 4 nights. So, hindi na tayo lilipat. Yun ang pinaka gusto ko. Kasi hindi na tayo mag-unpack, tapos pack ulit, tapos unpack ganun. So, ano yun. Anyway, na-check ko to sa Agoda mga ka-wonder. Itong family twin room nila is nag-i-start sa 4,500 pesos. Good for 3 persons na po yun ha. Pero hindi pa kasama yung breakfast. Yung breakfast nila, pag isasama nyo na sa 1,700 yata, good for 3 persons na. Pero yung room nila ka-wonder na good for 1 or 2 is nag-i-start siya sa 3,500 pesos. So, for me in South Korea standard, pasok na to ka-wonder. Ano na siya? Budget-friendly na tong hotel na to. So, ang name pala ng hotel natin mga ka-wonder ay Ramada Encore by Windham. Dito sa may Haeundae, Busan, South Korea. Yon. So, pwede nyo i-book sa Agoda, mga ka-wonder. Meron tayong hotel coupon for 10% discount. That is Wonder J Agoda. All capital letters. So, before kayo mag-book, ganito siya, i-redeem yung code natin. Punta kayo sa Agoda app. Tapos, punta po kayo sa deals. Tapos, i-type nyo po dyan, Wonder J Agoda. All capital letters for hotels. And for activities naman sa Agoda, i-type nyo lang Agoda Wonder J. So, monthly po siyang nawawala. So, meaning, 5 times nyo siyang pwedeng gamitin per month. Tapos, the next month ulit, pwede nyo po ulit siyang i-redeem. Yun yung kinaganda ng code natin. So,
Maraming salamat na po sa mga gumamit na and nasa top 12 na po tayo last March. So thank you po. Pero nung February, top 10 po tayo. Kaya sobrang thank you po sa mga gumamit na po ng activity and hotel coupon natin sa Agoda. So maraming salamat po. For Klook naman mga ka-Wonder, meron din tayong Klook promo code that is WonderJKlook. One-time use siya for hotels, activities, eSIMs, or lahat ng ibubook nyo po sa Klook. So, per user siya. Pero pag nagamit nyo na, pwede kayong gumawa ng another account, tapos i-redeem nyo po ulit pag magbubook kayo sa Klook. Sayang po yung matitipid nyo, up to 5% discount naman po yun. So, ngayon is mag-freshen up lang tayo and magpapahinga na tayo kasi tomorrow 9 AM yung tour natin. Busan tour naman po tayo. Sasama ko pa po kayo, kasama pa yan sa vlog na to. So, good night mga ka-Wonder. Maraming salamat po. Good morning mga ka-Wonder. It's our first day here in Busan, South Korea. So, nakapag-breakfast tayo. Time check, it's 8:50. So, call time natin. Pababa naman na tayo elevator, 8:50 din sa may lobby. So, for today's video mga ka-Wonder is pupunta tayo sa mga BTS-inspired na mga location dito sa may Busan. So, dito daw nakatira si Jimin and si Jungkook. Tama ba? O, mga ARMY dyan, i-check nyo na lang. So, alam nyo naman yun mga ka-Wonder dun sa ibang vlogs natin sa South Korea. Na-share ko sa inyo na hindi naman talaga ako sobrang fanatic ng K-pop. Pero may mga kilala tayo pero hindi ko talaga sila sobrang fina-follow. So, itatry natin yung best natin na ma-share sa inyo yung mga best tourist spots kapag pupunta kayo dito sa Busan, lalo na ngayong June kasi merong concert yata ang BTS, di ba? So, tara na. Hi, ka-Wonder. So, nakasakay na tayo ng ating bus shuttle. So, sobrang laki talaga. And seatmate natin si Denver. So, nag-explain na rin yung ating tour guide, si Donnie. Meron silang binigay na papel na ganito. Ayun. Yung for today's video is pupunta tayo sa mga BTS-inspired na spots. So, ang first stop natin is the Gamchun Cultural Village. So, napansin ko dito sa Busan, coastal area talaga siya. May mga nakita tayong parang medyo beach. Tapos, ano na rin siya parang super improved na rin siya kasi ang daming mga buildings. Pero, may spot akong nakita na sana mapuntahan natin. Parang meron siyang port. Tapos may beach na maganda. Sayang, nakita ko kanina, pakita ko dito sa video. Tapos, mga 20 minutes pa tayo before tayo makarating doon. Ang gusto ko sa tour na to is bibigyan daw tayo ng maraming time para ma-explore natin yung area. Kaya, mas marami tayong mapupuntahan and mas makakapag-slow travel tayo. So 25 million, almost half of the population, they all live in the Seoul area. That's why the Seoul is so always crazy, crowded. But except the Busan, except the Seoul, Busan is the largest city among them. So we have a 3.3 million populations, and this Busan city is separated into two different areas. The west side. Hi, ka-Wonder! Touchdown! So first stop natin dito sa may Gamchun Cultural Village. Medyo hilly to and super sikat siya sa kanyang taas talaga. Look at this. Ganda! Wow! Grabe, ang ganda! Pwede nyo gawin dito sa may Gamchun Cultural Village is pwede rin kayo mag-rent ng hanbok. Like yung nasa likod natin, traditional costume yan ng Korea. Na-try na natin yan sa may yung Bukgong Palace sa may Seoul, di ba? So, ganda din. At least, mas maganda yung magiging picture nyo. And pinaka-iconic na landmark talaga dito sa Gamchun Cultural Village is the rainbow houses dito sa village. Alam niyo mga ka-Wonder, shinare nung tour guide natin na parang nahahati pala yung Busan sa downtown and the new town. So, nandito tayo sa area ng downtown. Kapag mapapansin nyo yung mga houses is nasa along the
ano siya, yung mga bundok-bundok. Kung nakikita niyo may mga bundok sa taas, 'di ba? Downtown daw 'yan. Pero yung pinag-i-stayan natin, which is the Ramada Encore sa may Haeundae, that's the new town. Kasi 'di ba napansin niyo may mga buildings doon. Napakita ko last night. Tapos ngayon daw, parang yung mga yung mga Gen Z na local dito sa Busan, parang mas gusto na nilang nag-stay daw doon sa may Haeundae. Siguro dahil din sa vibe and also is dahil din siguro mas maraming opportunities din doon. Hindi ko lang sure talaga yun, pero ano ko lang yun. Ano ko lang, self-realization kung totoo. So, marami pa kayong pwedeng puntahan dito mga ka-wonder kasi medyo hilly nga lang siya. So, i-ready nyo yung sarili nyo na umakyat, bumaba, ganyan. And make sure na magsuot kayo ng comfortable na mga sapatos. Ang maganda lang ngayon is chill yung weather. Grabe, last week daw, alam nyo, medyo maulan-ulan. So, sabi nung tour guide namin, dinala daw namin yung good weather. So, hopefully sa buong stay natin sa South Korea is maganda yung magiging weather. Hi, Wonder! Ayan na si Dave. The Dave Gino. Ang patron saint ng South Korea. Patron saint! As a 9th time niya na dito. 9 times tayo papunta, pabalik-balik dito. Hanggat wala tayo hanggat di tayo nagkakaroon ng organic encounter with pababalik at babalik na. Joke lang. Hindi, maganda kasi talaga. Kita nyo naman. Yung Busan. Ganda. Oo. Ay, kumusta ka naman? How do you feel? Sobrang First time mo ba sa Busan? First time ko sa Busan and first Naging vlog ko. nagulat ako doon na para bang bay amunda. Ayan, super happy ko. First time ko sa Busan. Tapos first time ko sa KTO. Yeah. Congrats. Congrats, you made it here. So, meron silang binigay na map ng Gamcheon Culture Village. So, overwhelming siya ka-wonder kasi look at this. Open natin ha. Grabe, sobrang lawak pala nito. So, sabi ni Donnie, yung tour guide natin, yung spot 1, 2 entry lang daw yung pinaka the best dito. Like the Little Prince and all. Kaya, yun ang pupuntahan natin. Say hi to my vlog. Ayan. Yan si Heron. Napanood ko siya sa TikTok. Nakita ko yung ulo na naputol. Galing. Buti pumasa ka sa immigration. Hindi ka inamoy ng aso. Ka-wonder, sa mga army dyan. Kilala nyo ba tong nandito sa likod ko? Sila Jimin and Jungkook. So alam nyo ba, dito sila nakatira sa Busan. Actually, sinare lang din ng tour guide namin, kaya nalaman ko. Pero ayan, isa yan sa photo spot dito sa may Gamcheon Village. So, sa mga army dyan, puntahan nyo yan. Ganda. Ayan ka-wonder, ang haba ng pila. So, dito papunta yung sa The Little Prince na parang sculpture. Pero pipila lang talaga kayo. Sabi nung tour guide namin, mga 1 hour daw talaga yung waiting time dito. Pero ito na siya. Ayan na siya oh. Pero may pila lang talaga. And yun yung view. Nakaharap siya sa Rainbow Village and sa dagat. Ka-wonder, gusto nyong mabit ang long queue para sa magandang view pa rin. Kasi Little Prince dito, pero yung waiting time is nasa 1 hour. Kaya merong Chiner Sea, Denver na magandang view. From dyan sa may pila ng The Little Prince. So, ayan yung landmark, the Busan Bada Sand Hills. Punta kayo dito, sa side na to. Ito, may makikita kayo, souvenir shop. Tapos, look at this. Baba tayo sa stairs na to. Pero watch your head. Look at this. Ayan, si Denver. Siya yung nag-share ng magandang spot daw. At least dito walang pila. No? Tapos, ito na yung magiging view. Look at this. The Rainbow Village of Gamcheon Culture Village. Ayan, ganda nga. Doon may pila, dito walang pila. So, dito tayo mag-picture. Pero ayun lang si Little Prince. Hi, wonder, may mga murals or parang mga paintings dito sa may Gamcheon Village. Pwede kayo mag-picture. Like ito, pwede kayong tumayo dito. Ganyan, oh. Ayan. Pero ito yung princess na yata. Di natin abot yung kay Prince talaga eh. Ang tangkad kasi. So, na-height reveal tayo. So, ganda. Maraming mga spots yan dito sa may mga walls, dito sa may Gamcheon Village.
Welcome to Gamcheon Village! Dito sa may Gamcheon Village, mga ka-wonder, ang pwede nyo rin puntahan dito is mga coffee shops nila. Bakery actually itong kung nasaan tayo ngayon. Ang aesthetic, cutesy, and Instagrammable talaga yung mga coffee shops nila dito. Kaya I think pwede kayong mag half day dito pero medyo agahan nyo pa para mas talagang ma-enjoy nyo yung village. So itong bakery na kung saan nasaan tayo is parang mga pusa yung kanilang model. You know? Ang cute. Pasok tayo. Ayan o, yung bakery. Hello. It's okay to video? Yeah. Yan yung mga food nila. Ganda. Tapos meron dito. The Little Prince. Parang tumangkad si Little Prince. Thank you. Hi, ka-wonder. Next stop natin is dito sa may Alchi Market. So, according kay Dave, it's the second largest market here in Korea. So, one of the most, isa na rin siya sa pinakamalaki daw sa buong Asia. So, dito tayo magla-lunch ngayon. Ayan, iba-vlog na lang natin yung vlog nila. Dito daw tayo kakain. Oh, wow! Ka-wonder! Full of seafood. Woo! So, ito kasing Busan is sobrang famous nila sa kanilang mga... Anyone try on your hand? sa seafood. What's that? Is that a This is the live octopus. So, pakita ko yung mga iba sa kanilang mga seafood dito, mga ka-wonder. Ano bang tawag dito? Hindi naman to oyster. Hindi ko rin alam. Ay, ang laki nung Grabe, giant octopus. And dito, meron pang, look at this, ka-wonder, eel ba yan? Yan, nag-comment si Miko sa isang post ko sa Instagram, Busan talaga daw, masasarap yung mga seafood. So kapag nandito kayo sa Busan, make sure na kumain kayo ng seafood. So pakita ko, meron silang presyo dito. Ito yung kanilang menu, mga ka-wonder, na pwede nyong itry. May king crab pala sila. Grabe, ang laki yung mussels. So, mussels ba to? Ito yung loob ng restaurant na kakainan natin for lunch. Ayan, meron nang napaprepare palang food for us. Yeah, finally, mga ka-wonder, matatry natin ang seafood ng Busan. So, meron tayong soup. And ito, ka-wonder, yung octopus kanina. Actually, I just marinate with the sesame sauce, Sesame oil and seeds. Oh my God. Ay, interesting nyo. 맛있어요. Yeah. Try. Go guys. Okay. Try this. So, let's try. So, try naman natin yung kaninang hinawak-hawakan natin. And may sesame oil and Hindi naman siya. mga seeds. Yan, try na natin. Medyo chewy siya. Tapos, sarap. Nagpasarap yung yung oil. Tapos medyo lasang kamay ni Mariel. Tsaka si Dave, lasang kamay niya. Pero masarap naman. Yeah. Ayan, next nang kakain ng live octopus is si Dave. Ayan o. Go! Hindi pa yung cake sa sarili ko. Wonder, kain na po tayo. So, yung soup muna yung kakainin natin. So, yung soup, ka-wonder, na siya, kinat-cut na, tapos inopen na ng staff nila kanina. So, meron siyang shrimp, meron siyang abalone, meron siyang clams, tapos meron din siyang bean sprout. Pero, try muna natin yung broth niya. Uy, ang sarap. Ang sarap nung niya, nung sabaw. Yummy. Try natin yung, ano ba to? Abalone. Super fresh.
Sarap. Ano yun, kuya? Dahil. Uwi na gusto ni Dave. Tapos, tip pala ni Denver kahapon. Meron tayong rice dito, ka-wonder, para hindi siya dumikit sa mismong lagayan. Shake-shake mo siya ganyan. Kasi pag medyo lumamig na siya, didikit na siya dun sa lagayan. Di ba? Tip pa rin yan pagkakain kayo sa may Korean restaurant. Super fresh nung ano nilang seafood. Try naman natin yung kanilang fish. Hindi ko lang alam kung anong tawag sa fish na to. Pero, white yung color ng, meat. Pinan-fry lang siya. Tapos, nilagyan ng salt para magkalasa. Ang sarap. Tapos, pansin ko dito sa Korea, ka-wonder, every meal is may main dish tayo. Meron din silang mga side dish. Parang sa samgyeopsal din. So, may salad. I think pickled, ano ba to? Kangkong. Yung parang ano niya. Tapos may kimchi, meron doon, corn, edamame. Tapos may beans. Hi, ka-wonder! Next stop natin is dito sa may Oryukdo Skywalk. Meron tayong dadaanan na skywalk and medyo malakas yung hangin dito and windy, malamig din, ka-wonder. Hindi kanina, medyo mainit. Ngayon ang lamig dahil sa hangin. Super ganda dito, ka-wonder. Alam niyo kung bakit? Kasi, look at this. Wow! Ganda ng view, no? And, ano bang meron dito sa Oryukdo? Meaning nun is 5 to 6 islands. And, alam niyo kung bakit 5 to 6 islands? Kasi minsan daw, nagiging 5, minsan nagiging 6. Depende siya sa tides. So, meron tayong pupuntahan ditong skywalk. Which is parang 35 meters above a cliff siya ginawa. Imagine mo yun. Uy, dito parang nawala yung hangin. Pero super ganda doon kanina. Super lamig doon sa binabaan natin. Tapos, yung skywalk kaya niya ng 100 na katao. And, dito rin, may photo spot din dito. Yung isang member ng BTS na super sikat. Which is, si Jimin. Ito, papakita ko sa inyo. Ay, parang sarado. Parang sarado yung skywalk. Ayun, may barrier. Pero here, look at this. Wow! Ganda. Yan yung island na yun. Ayan. Na para bang tayo yung member ng BTS. Smile! Click! So, this is the photo zone, mga ka-wonder. Kung mapapansin nyo, ilang island ba to? 1, 2, 3, 4, 5. Where's the other island? Where's the 6th island? Wala. Pero ito yon, yung pinaka-view na pinakita ko na rin kanina. Kung kaya nyo pa, kung malakas kayo, ka-wonder, may mga hagdan silang ginawa dito. Baba kayo hanggang doon and doon yung photo spot. Ang ganda. Pero medyo windy lang. Ang downside, mga ka-wonder, look at this. The skywalk is closed. Yun lang. Dahil daw sa wind. So, syempre, pina-priority pa rin nila yung safety ng mga tao. Kaya, sayang. Pero ganito itsura niya. Pag pupunta kayo dito, ganyan itsura niya. Alam nyo ba, 100 katao pwede pa daw dyan makasakay. Tapos, naka-above yan sa 35-meter na cliff. So, amazing, di ba? Sayang. Ito yung ibang details. Opening hours and closing hours. So, screenshot nyo na lang para magka-idea kayo yung mga bawal and yung mga pwedeng gawin dyan sa skywalk na yan. Pero sayang, di natin na-try. Pero at least, meron tayong reason to come back here in Busan. Okay, Wonder, finally, this is Jimmer spot. Right there? Yeah, okay,
And dito mga ka-wonder, makikita nyo, pwede kayong bumaba doon sa baba. Pero nakakatakot kasi ang lakas ng hangin. And kung makikita nyo, that's the skywalk na tinutukoy ko. Kasi hindi tayo nakapunta kasi nga malakas yung hangin. Ayun o. Ayan. So 35 meters daw above the cliff itong skywalk na yan. So maganda sana pero hindi natin na-experience. Sayang. Maganda. Pabalik na tayo ng bus, ka-wonder. And dito sa South Korea, ang dami niyong mapapansin na ganyang structure. Yung parang siyang Lego-Lego. So, barrier daw yan for the tides para hindi siya mag-overflow. So, kahit sobrang lakas ng hangin, ng tides, or ng alon is hindi siya mag-overflow dito sa may parking area nila. Super galing. Ka-wonder, next stop natin is dito sa may Busan Citizen Park. So, nag-travel tayo from dun sa Oryukdo Island ng around siguro mga 20 minutes din. Maganda kasi meron tayong shuttle. Pero I suggest kapag i-DIY nyo to, pwede rin naman, ka-wonder, may mga taxi, meron din mga Grab dito sa Grab or Uber dito sa may Busan, or pwede kayong mag-avail ng tour, yung join-in tour sa Klook or Agoda. Check nyo na lang, Busan Day Tour. Meron pong mga nag-o-offer dyan. And make sure to use my codes na lang po para mas makatipid po kayo. So dito, ka-wonder, sa may Busan Citizen Park is dito natin makikita yung picture spot ni V, isang member ng BTS. Sobrang sikat, kaya naging sikat din tong spot na to dahil din doon. And dito, isa siyang park. Ang laki. Marami tayong nakikitang mga puno. And sobrang sarap siguro ditong tumambay-tambay, magmuni-muni. Ito yung nagustuhan ko dito sa may Busan din. Mix siya ng island life, city, and nature trips. So, ang dami nilang mga park. So, sana sa Philippines, magawa rin nila yung ganito na magkaroon sila ng park. Tapos, syempre, dapat tayo as mga Pilipino, pag binigyan tayo ng ganito, dapat deserve din natin na alagaan. Ganun. Wala eh. Pag binigyan tayo ng ganitong mga free na location, lagi nating binababoy. Bakit ganun? Pero ang ganda dun, ka-wonder. Oh. Look at this. Ayun o, meron dong parang bridge. Tapos, pond. Ay, ang ganda o. Ang dito, date set up, ka-wonder. Kumari may ka-date kayo, ganyan, dalhin nyo dito sa Busan Busan Citizen Park. Tapos latag lang kayo dyan. Tapos isama nyo yung mga aso nyo. Tapos yun yung magiging view nyo. Perfect po kasi hindi ganun kalamig yung weather. Malamig pero hindi ganun kalamig. Tapos hindi mainit. So alam mo yun, sarap dito may ka-date. Or dalhin nyo yung family nyo dito kasi sobrang matutuwa sila. Kasi nga, nature ang atake. So, dito na mismo yung spot kung saan nagpa-picture si V. So, tinuturo ni Donnie yung local tour guide natin kung paano daw mag-pose na dito. May tutorial pa tayo dito. Gusto ko yung meron siyang... Look like. So that's the V pose. Ka-wonder, dito lang pala tayo makakakita sa may Busan Citizen Park ng cherry blossom. So actually full bloom dapat siya ngayon, pero sabi ni Dave, usually April, first week ng April talaga nagfo-full bloom. Parang wala talagang mintis sa pagpunta niyang Japan, Korea. Every April 1st or April 1st week, doon talaga siya nakakakita ng full bloom. Kakagaling niya ng Seoul. So, ang ganda daw. Pero ito, medyo lagas na. Pero, ang ganda pa rin. Tignan nyo. Look! Cherry blossom in Busan. Wow! Thank you, Lord. Nakakita na tayo ulit ng cherry blossom. Di man siya full bloom, pero at least, nakakita pa rin tayo ng cherry blossom. Ang ganda ng mga tanim nila dito. Tingnan nyo. Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng magmuni-muni. Ganda. Lakas maka-K-drama dito, ka-wonder. Beautiful life. Wow.
Marvin, samahan ko yan. Ang ganda sana pag yung meron siyang parang, ano, nahuhulog-hulog na lips, ganyan. Thank you, Lord, for the experience. And thank you po mga ka-wonder sa support niyo dahil dinala niyo po ako dito. And nakuha tayo ng Korea Tourism. Thank you po mga ka-wonder. Ayoko umiyak ngayon kasi andyan yung mga kasama natin. Nahiya ako. Pero thank you talaga mga ka-wonder from the bottom of my heart. Wow, so my God. Ayan, ka-wonder, ito na mismo yung spot ni a BTS member kung saan siya nagpa-photo. So, ganito yung kanyang posing. Mahanga nga siya with the payong. So, hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Okay lang siya. Ano lang yan, nag-blur naman siya. Ang payapa dito, wonder. Dito sa may Busan Citizens Park pa rin. Kasi meron sila ditong parang mini pond and dito meron silang ginawang parang pa-bridge. Ang ganda. Ganda talaga. Alam ko naman na man-made to, pero alam mo yun, ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa nila. And may mga birds, tapos meron pa ditong mga, may mga isda na dito. And may pato pa, ang galing. So, sobra talagang mag-i-enjoy kapag isasama nyo to sa itinerary nyo dito sa Busan. And take note, it's free. Kaya, alam nyo yun, sobrang ilagay nyo to talaga. Isama nyo to sa itinerary nyo. Ayan, so nandito ang ating iba sa kasama sa K-Creator Club. Si CJ and si Rhea. And the ambassador. Wow, ambassador of South Korea. Ay, iba. Heart ma'am, ganito. Ayan, follow nyo na lang sa... Hindi lang halata, pero bet na ginawa sa kanya. Ayan, lalagay ko na lang yung social handles nila dyan. Follow nyo po sila. Taray. Yay! Thank you po. First time natin, no? First time natin mag-meet talaga. Ayun. Kaya sobrang nakakatuwa rin tong Busan trip na to kasi nakamit tayo ng mga iba pang creators. Yun din yung ano ko. I mean, ilang beses na ako, pwede ako makapag-Korea naman tayo anytime. Pero I think iba yung may kasamang. Oo. Iba yung experience. Diba? New people, new experiences. Pwede tayo mag-solo. I mean, in this year, pwede tayo mag-solo. Oo. Tapos yung ano pa, yung pinakamaganda pa doon, yung 'di ba hindi naman kayo magiging K-creator pag hindi mo love yung Korea. So parang pare-pares naman na love yung Korea kaya ang saya. Wonder, next stop natin is dito sa may Busan. So 'di ba, reality show siya ata dito sa Korea na yung parang may jacket, parang ganito. Sample lang. Ayan, may mga pa-jacket sila. Tapos yung goal niya is parang magtatakbuhan kayo, tapos tatanggalin niyo siya. Yun. So, yun, pag natanggal na yung ganito nyo, wala, out na kayo. So, yun yung gagawin natin ngayon dito. Ka-wonder, kapag pupunta po kayo dito sa may Running Man, Busan, yan po yung rate nila. Walk-in rate po yan. Pero chinek ko sa Klook, meron din po siya mga ka-wonder. Yan po siya. And kapag ibubook nyo, para mas makatipid po kayo, use my code na lang po. That is WonderJ Klook for up to 5% discount. Sayang din yung matitipid nyo. Check nyo lang din sa Agoda. For Agoda, meron tayong activity code that is Agoda WonderJ, all capital letters, for up to 5% discount. Sayang po yung matitipid nyo. Kaya book nyo na lang po doon. Or kapag di kayo nakabook, walk-in na lang po kayo. Wonder, binigyan kami ng ganito, wristband. So this is para dito sa ticket na to. Usually, this one, uunahin natin yung dynamic maze. This is usually ginagawa daw ng for couple or good for two. Pero tayo, since kailangan natin mag-shoot per person, tigi-isa kami. Tapos, dito yung Running Man. So, unahin natin to. Running Man Busan! Ano? Tara? Okay, ka-wonder, it's our turn. So, doon yung easy, dito yung normal, and doon yung hard. So, may tag dito.
Pwede na ba? Tag here. Okay. Going inside, how to play. So makikita nyo dito, may step 1, step 2, 3, and 4, 5. So paano to? Papasok ka lang dito. Iba-ibang laro pala siya. So pipili ka ng laro mo? Ha? Pipili ka ng laro? Pwedeng basketball. Ayan, si Denver basketball ang atake niya. So anong mangyayari? Pwede bang dalawa tayo dyan? Tapos yung iba, ganito yung ibang laro. Ayan siya. Sumasayaw siya. Tapos dito, ito ba yung hard? Ay, doon. Okay, so try na natin tong this one. Start. So tag here. Ang gagawin dito? Nakakapagod pala to. Good job. Now, shall we start the game? Yes! Okay. Ano gagawin? Jump down. Nakakapagod naman to. Ay, ano ba yun? Mission failed. Ano bang gagawin mo dito? Ay. So dito ko wonder, meron sila ditong point check. So yung tag nyo lang, lagyan nyo lang dyan siya dyan. Tapos ito na yung mga, ayan, yan yung mga activities na pwede nyong gawin. So isang set talaga siya. So ang daming mga pwedeng gawin talaga dito. So kayo na bahala kung saan kayo mauuna or pangalawa. So try natin dito sa side na to. Anong meron dito? Nakakapagod naman pala to. Try natin ito. Yan. Step on the pedal and something. Grabe, cardio pala to, nakaka-wonder. Oh. Ay, grabe. Good job. Now, shall we start? Level, normal. Let's go. 2, 1, start. Woo! Ano gagawin? Oh. Oy, bumongga. Sabay. Pagod na ako. Uy. Taas. Bagsak, baba. Ay. Mission fail. Ba yan? Ayan. Dito naman ka-wonder is long jump. So, tatalon ka lang. Ang pinakamalaga dito is yung tag nyo. Okay. So, be ready on the start line. Anong nangyari? So, score natin. Score natin is 1.5 meters. Panis. Oh, mission fail. Tayo. Super easy. Let's go. Uy, there's a stop. Zone 1. Push to start. Ice gate. Let's go. Start. Magre-release ka daw ng tatlong something. Ay, stop. Ganun. Ay, shit! Unlock field. Let's try again. Try again daw. Hi, Wonder. So, it's time to eat. So, dito lang din sa may building ng Running Man tayo kumain. Tapos, ito na yung food natin. I'm not sure sa pangalan, pero hot pot siya basically. So, yung in-order natin is abalone. Tapos, may side dish. And may kasama pang ganyan. Tapos, may rice yan. Tapos, kapag beef, ganito naman yung itsura niya.
So, sabi nila, ganito daw siya. Yung rice dyan, ilalagay nyo dito. Tapos, ilalagay nyo siya ng sabaw. Tapos, magiging hot pot yan. So, magmi-mix kami para matry namin yung beef and yung abangan. Uy, tama na. Okay na, dami na. Gusto mo yun, may pag-share. Tapos, yung rice is ilalagay daw dito. Ito siya. Dapat yung ulam? Yes. Lahat ba? Oo, rice lang yung sinabi. So, tama si Mariel. Go. Ayan, lagay na natin yung rice. Tapos, ito, meron ditong parang crispy something. Uy, parang itong, hindi mo siya dyan. Tapos, yung soup. Lalagay na natin. Ito, tama? Tapos, ay, water. Ito dapat pala. Uy, hot water. Oh, it's okay. It's Some okay. people like the miso soup too, so you can. Because some people like either or. Normally, it's a hot water. Miso soup is also good. Ginaya ko. Close the lid. Okay. Get one. Para gaya-gaya na lang. Pwede na itong kainin to. Water lang. Okay. Oh, yeah. Yeah, yes. Like that? Yeah. Medyo nagkakagulo-gulo kami dito. Hindi namin alam kung saan ilalagay yung water. So, ganyan na yung itsura niya. Ito na siya. Nilipat lang siya dito. Yung ano natin. Tapos, Okay. may soup na tayo. So, kain na tayo mga wonder. Gawa niyo. Sarap. Ikaw yun eh. Meron din silang provided na nori sheet dito. Tapos, pwede yung i-mix yung inyong rice yan. And, pwede na medyo matabang siya, pero meron namang soy sauce din. So, as per liking natin. Sarap. Parang siyang sweet potato. Normal na potato. Yung mashed potato, pinrito, parang ano. Hi, Ka-Wonder! So, nakabalik na tayo ng hotel and time check, it's 8:30 in the evening. So, maganda dito sa room natin is nilinis ulit siya. Inayos ulit yung bed, ganyan po. Tapos, pinalitan yung mga towel. So, maganda. And, hindi na tayo sumama kay Dave kasi napagod na ako. Parang gusto ko na magpahinga. Nakapagod yung last part. Actually, medyo chill lang yung first 3 na pinuntahan natin. Yung Gamchon, yung overlooking view, tapos yung park. Yung pinaka-last talaga, medyo nakakapagod, which is the Running Man. Kasi may mga challenges, ganyan. Nakakapagod talaga siya. Pero masaya talaga. Kung yun lang yung parang kamari, half day mo, yun lang yung gagawin mo, mag-enjoy talaga kayo. Pero, syempre, low energy ka na rin kasi nga, may mga pinuntahan pang iba. So, sobrang haba na lang naging video natin, mga ka-wonder. Other parts ng video natin dito sa Busan, South Korea is a separate vlog na natin, ka-wonder. So, sana nagustuhan mo tong video na ito. And pag may mga questions, suggestions po kayo, just comment down below and try natin sagutin. Or i-PM nyo po ako sa mga social media accounts ko. So, gusto kong i-shoutout lahat po ng mga nanonood, mga nagpapa-shoutout. Di ko kayo maisa-isa kasi ang dami nyo. Pero, comment nyo, ka-wonder, kung taga saan po kayo at anong oras nyo po ito pinapanood para sa next video is try natin kayong i-shoutout. Make sure to hit that like button and also mag-subscribe ka na rin sa channel natin, mga ka-wonders. Wonder J. Bye-bye po, mga ka-wonders. See you po sa next one.